control-like product demonstration. Ang video ito ay ginawa upang ipakita sa inyo ang mga procedures ng pag-test sa ating INAIL spin sectionalizer. Bago may test ang ating spin sectionalizer, kinakailangan natin ng mga sumusunod na gamit. Fuse count-out base. Dito natin i-mount ang ating sectionalizer. Next is USB cable para sa programming ng ating sectionalizer. At ang pinakamahalaga, ang ating current generator test equipment na may capability na mag-inject ng current na single phase or 3-phase currents para matest ang single phase and 3-phase opening ng ating sectionalizer. Para sa programming ng ating sectionalizer, gawin ang mga sumusunod. Buksan ang top cover ng ating sectionalizer gamit ang 6mm Allen tool. Ilagay ang dulo ng USB cable sa allotted port ng ating sectionalizer para sa programming. I-open ang spin-off programming software na na-install sa ating computer. Ang nakikita nyo ay ang human interface ng ating spin-off programming software. Read all data. I-press ang read all data button para sa pagbasa ng currently saved parameters sa ating sectionalizer. Ang mga parameters na nakikita ay ang kasalukuyang nakasave sa ating sectionalizer. Serial number, frequency, address, number of volts, fault current, software version, timer to release, timer to verify line dead, number cycles, incremental current, password. Ang factory default password ay 4 na 0. Ginagamit ito sa pagbabago ng parameters ng ating sectionalizer. Change address. Ito ay ginagamit sa pagbabago ng address na nakasave sa ating sectionalizer. Maaari siyang iset from ranges 1 to 9. Write fault number. Ito ay ginagamit sa pag-set na counts ng ating sectionalizer. Maaaring iset ang count mula 1 hanggang 99. Dapat tandaan na ang counts ng sectionalizer ay laging lower o equal sa counts ng automatic recloser. Write fault current. Ito ay ginagamit sa pag-set ng prospected fault current value or threshold current na pwedeng ma-encounter ng ating sectionalizer. Pwede siyang iset from 5 amperes up to 230 amperes. Dapat tandaan ang mga sumusunod sa pag-set ng fault current setting. First, ang fault current setting ay dapat mas mataas ang current value kaysa sa rated current o nominal current ng line. Second, ang fault current settings ng sectionalizer ay dapat mas mababa ang current value kaysa sa minimum trip current setting ng ating automatic recloser. Third, ang fault current settings ng sectionalizer ay dapat mas mababa ang current value kaysa sa derivation short circuit current ng line. Write timer to release. Ito ay ginagamit para i-program ang reset time ng count ng ating sectionalizer base sa current na dumadaan sa ating line.
Ito ay tinatawag ding reclaim time. Pwede siyang iset from 10 seconds up to 99 seconds. Right timer verify line. Ito ay ginagamit sa programming ng time para sa pag-verify ng line current bago mag-issue ng count signal ang ating sectionalizer. Pwede siyang iset from 100 milliseconds up to 5,000 milliseconds. Right frequency. Ito ay ginagamit sa pag-set ng frequency ng ating distribution line. 50 Hz or 60 Hz. Change password. Ito ay ginagamit sa pagbabago ng password ng ating sectionalizer. Right number cycles increment. Number cycles incremental time. Ito ay ginagamit para sa pag-program ng cycles kung ang ating sectionalizer ay nag-ooperate sa incremental mode. Pwede siyang iset from 15 cycles up to 30 cycles. Right incremental current. Ito ay ginagamit para sa pag-program ng incremental current kung ang ating sectionalizer ay nag-ooperate sa incremental mode. Pwede siyang iset from 10 amperes up to 100 amperes. Ang ating sectionalizer ay maaaring mag-operate as a single phase or 3-phase sectionalizer. Kung ang sectionalizer ay gagamitin as 3-phase sectionalizer, iset ang mga parameters ng sectionalizer na may pare-parehas na value. Ito yung mga first input the password, and then baguhin na mga parameters. First, address, right fault number, right fault current, timer to release, timer to verify line, frequency, cycles increment, incremental current. Kailangan pare-parehas ang mga parameters na to para mag-work ang ating sectionalizer as 3-phase. Kung ang installation ng sectionalizer ay magkakalapit na location, iset ang address ng sectionalizer na magkakaiba para maiwasan ang interference sa bawat isa. Para sa actual testing ng functionality ng ating sectionalizer, gagamit kami ng mga sumusunod na parameters. Password. Change address. 1. Fault number. 2. Fault current. 10 amperes. Timer to release. 30 seconds. Timer verify line. 100 milliseconds. Frequency 60 Hz. Number cycles increment 15. Incremental current 10. Makikita nyo na nag-change yung mga parameters kung okay ito kapag sa ganitong settings. At dito makikita nyo na nag-change na yung ating mga parameters. Para makita kung at ma-verify na nabago yung ating parameter settings,
pwede natin siya makita dito by pressing read all data. At ito yung mga parameters na ni-set natin. Tandaan na mga ginamit na test parameters ay hindi valid na settings para sa actual usage ng sectionalizer, sapagkat ito ay ginamit lamang ng aming kumpanya para ipakita ang testing ng sectionalizer. Para sa ating testing, ang current generator nagsisilbing replacement para sa ating automatic recloser. Ngayon, pupunta na tayo sa actual testing. Para sa single phase testing ng sectionalizer, ang nakaset na fault current sa ating sectionalizer ay 10 amperes. Gaya na nabanggit kanina, dapat mas mababa ang ating line current. Mag-i-inject kami ng 8 amperes para sa line current. Amperes. Kung makikita nyo, nag-inject na tayo ng 8 amperes para sa ating sectionalizer. Para mapag-simulate ng fault, mag-i-inject kami ng 15 amperes. Ito ay mas mataas sa ating settings na 10 amperes fault current. Papatayin namin ang injection ng current ng test equipment para sa simulation ng opening ng recloser. After mamatay ang injection ng current, na-sense na ng sectionalizer ang count 1. I-on ulit namin ang test equipment para ma-simulate ang reclosing ng ating automatic recloser. Para sa huling count ng sectionalizer, i-off namin ulit ang test equipment. Sa huling closing ng recloser, makikita na isolated na ang faulty section after 2 counts ng ating line sa pamamagitan ng sectionalizer. Para naman sa 3-phase testing ng ating sectionalizer, kung nagkaroon ng fault sa isang line at nasatisfy na ang condition ng sectionalizer para sa opening operation, kinakailangan na mag-open ang 3 sectionalizer. Kagaya kanina, ang nakaset na fault current sa ating 3 sectionalizer ay 10 amperes. Gaya na nabanggit kanina, dapat mas mababa ulit ang ating line current. Mag-i-inject kami ng 8 amperes sa 3 line current. Kung makikita nyo, may 8 amperes na naka-inject sa ating line A, line B at line C. Para makapag-simulate ulit ng fault sa isang line, mag-i-inject kami ng 15 amperes. Ito ay mas mataas sa settings na 10 amperes fault current. Papatay namin ang injection ng current ng test equipment para sa simulation ng opening ng recloser. Amperes. After mamatay ang injection ng current, na-sense na ng sectionalizer ang count 1. I-on ulit namin ang test equipment para sa ma-simulate ang reclosing ng ating automatic recloser. Para sa huling count ng sectionalizer, i-off namin ulit ang test equipment. Makikita nyo sa operation ng ating sectionalizer, may iwasan na single phase opening kung 3 phase ang application ng ating sectionalizer.